Oo. Kada Tuesday ay nag-a-adjust po ng presyo mga Oo. kapuso ang mga produktong petrolyo. Nasa linya natin si Attorney Rino Abad, ang Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Attorney Abad, magandang umaga, si Joel Sueng. Maganda ba umaga natin, attorney? Good morning po. Magandang umaga po sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Maganda ba yung umaga Anong natin? projection para Opo. po next week? Tataas ba, bababa ba ang presyo ng produktong petrolyo? Consistent ho talaga ang movement no ng pa-increase dahil nga Diyos ko, pa-increase. O sige po. consistent din ho yung hindi pagkakaayos hindi na i-home run yung pistok. Kaya natural ho talaga na yung tendency for the past 3 weeks ay meron hong agam-agam kaya lang maganda lang din ang balita no Sir Joel at Ma'am Weng na in-extend ni President Trump yung ceasefire. At dahil doon hindi ho masyadong lumaki yung alagwa nung pag-i-increase in the past 2 weeks at inaasahan natin na hindi rin ho ganong kalaki next week. Magkano So, ba ang magkano ba ang presyo ngayon ng diesel, magkano presyo ng gasolina ngayon at anong projection ninyong For Tuesday. itataas po nito next week? Well, ang ating diesel ngayon nagre-range na ho yan 75 to 95 no? Okay. Magandang range na ho yan kaysa nung una na 140 Yes. Opo. ang ating diesel. So malaki na rin ang binaba, no? But of course, itong 75 to 95, ito yung mas mataas before the war. Kasi before the war, nasa 55 to 75 tayo eh. Opo. So yung pinakadulo dito, yung lowest, 75, yun ang pinaka-highest natin dati. So, yun ho ang sitwasyon. Magkano Nandun po tayo next ngayon. At ito naman ay ni-estimate natin na baka mga around 1.5 peso per liter yung increase natin sa all products, gasoline, diesel, and kerosene for the 4-day trading. Oo. I-note ko lang, malaki ho ang nagiging impact ng isang araw lang sa sitwasyon ngayon kasi kung tingnan natin yung diesel nung Wednesday, 163 per barrel kayo, US dollar per barrel tayo, at ngayon biglang bumaba sa Thursday ng 156. So parang 7 US dollar, 7 to 8 US dollar sa isang araw lang. Kaya itong Friday, Ma'am Weng, no, posible pa ito kung matuloy itong mga trend na ganito kalalaki, posible pa itong maka-apekto. Depende na lang kung pababa pa or pataas naman. So, Pero hindi lalayo sa price estimate range. pa lang ho talaga to. Oh, pero hindi lalayo doon sa price range na binigay ninyo na 1.5, 150. 1 peso 50 centavos. Hindi ko talaga, in-explain ko lang, isang Opo, araw opo. lang po, bumaba bigla ng 8 US dollar. Kung tumuloy itong pagbaba ng another 8 US dollar, din baka mga 1 peso ho yan. Bababa ng 1 peso yung 150. Pero kung bumawi ng 8, baka bumalik ho tayo sa 2 peso. So, depende ho talaga. Hanggang kailan ba trading natin? Hanggang ngayon? O Friday. Hanggang today. Hanggang na today. araw. So abangan natin kung anong magiging development. But in the meantime, sinasabi ninyo, 1.50. Oo. Sa For the gasolina, sa apat diesel, na sa araw, kerosene. mga 1.50, estimate ho yan. At hintayin natin yung last day today. Tingin nyo ba magbe-breach pa ito sa 100 per liter? Oh. Kasi di ba, Ang gusto kong itanong, bababa pa ba below 80? Ikaw magbe-bridge ng mas mataas sa hindi 100. kasi, Weng, Oh, di ba, sakit sa puso napaka-fluid pa rin ang sitwasyon Oo. dyan sa Middle East. Oo. Hindi na ba ito lalampas sa 100 kada litro? Lahat ng produkto. Sir Weng, pag... Joel po, Joel. Si Joel po ito. Joel, ma'am. Sir Joel, itong... Pag hindi ho talaga, ito kasi ang problema, no? By July, August, may mga projection na si IEA na magkakaroon na talaga ng tightening. Kasi nga, ngayon, remember na nag-release ho ang IEA ng 400 million barrels from the Strategic Petroleum Reserve. At of course, mayroon pong mga on floating na before the war na around 1.5 billion barrels. Yun ho ang pumupuno dun sa
almost 11 million barrels na hindi nakakalabas ng Persian Gulf. Ngayon, meron namang mga increases na nangyari sa US, pero at most mga kalahati pa rin ho ang wala dyan sa mga 11 million. So we're talking about 6 million barrels na talagang kinukulang yung daily demand natin sa oil. So ang ngayon latest pa lang naglabas ang IEA ng projection na magkakaroon talaga ng tightening kung hindi mariresume yung paglabas sa Persian Gulf ng July, August. So, August. ang tightening na yan, of course, pag-increase ang price, bababa naman ang demand. Ganun naman talaga yun. So, ang atin lang talagang exposure dyan is tataas ang price. Hopefully, yung buong mundo, bababa ang demand para tama lang din yung dun sa tightening. But of course, mayroon hong El Nino na tinitingnan. Kaya baka ho at summertime na ho sa US, European countries, kaya parang Malakas ang demand. parang magkakasabay yung surge ng demand Nako. doon sa Tataas pa to. tightening. Kaya Tataas mayroon pa. ho talagang possibility na pag hindi ito naayos hanggang June at matuloy pa rin yung problema na yan, hindi na ho kakayanin yung reserve na mga sinasabi like the Strategic Petroleum Reserve. Talagang it has to give way doon sa demand. Dapat bumaba ang demand at it can only be done kasi hindi naman yan kinokontrol ng ninuman ang demand. It can only be controlled as a natural consequence kung tumaas ang price. Medyo mahirap talaga tanggapin, no? The only way parang maayos ho ang ating demand is para ho habang ang supply nagkakaproblema, tumaas ang price. So ganun lang ho talaga ang ating kinakaharap at yun ho talaga ang ating sitwasyon, Pero, no? Attorney Abad, So ngayon, may bali. umuunti-unting tumataas dahil na nga tuloy-tuloy pa rin ho ang pressure sa supply. At pag hindi ho naayos sa tanong nyo, talagang malaki ho ang chance na tataas ulit. Meron pong balita na sa Middle East, meron ginagawang daanan. 50% off na raw 50% na raw po yun natapos. Para may lagusan ang dadaanan ng mga oil shipment na hindi dadaan ng Strait of Hormuz. Malaking factor po yung kung sakali para ma-ease yung pressure doon sa supply kung matapos yun na mas maaga-aga at mabilisan. Dalawa lang ho yan, Ma'am Weng, ang Opo. pipeline dyan. Merong kay Saudi papuntang Yanbu, dito sa may Yemen side, na away from the Persian Gulf. Nakakalabas ho dyan yung Yanbu. Yan ho yung sinasabing around 5 to 6 million barrels na ilalabas pa rin ng Saudi Arabia yung kanyang oil. Kaya instead na 17 million, sabi ko mga 11 million ho ang exposure. At ito hong sinasabing meron din ho dyan kay United Arab Emirates na around as high as around 1.8 million. So we're just really exporting around 7 million, 7 to 8 at maximum dyan. Kaya may 7, kaya ano po yan, kulang pa rin ho. At wala ho yung ibang paraan. Ang ibang bansa like Iran, Kuwait, Attorney? Opo. Kuwait, Iraq pala, wala ho silang pipeline. So yun ho ang problema dyan. Okay. Attorney, ganito. Ang sinasabi niyo, mukhang ang projection natin, kung hindi mariresolve by June itong tightening na supply, Tataas pa. paano magiging lagay na supply ng Pilipinas? Yun ang main concern natin eh. So, ibig sabihin, Well, tataas ang presyo. Pero gayon ba, siguro stable na yung source natin ng supply sa kabila nung nagpapatuloy pa rin po yung, o hindi pa settled ang gulo dyan sa Iran? Tsaka yung impact natin, kamusta? Naging stable ho yan mula pa February hanggang June ang projection. Mga projection ho ito ng Opo. International Energy Agency at naglabas ho sila na mukhang dahil dun sa mga ni-release na mga ginamit natin yung floating around 1.5
billion barrels. Nirelease nila yung 400 million barrels. Na-sustain ho yan. Pero of course, finite ho kasi ito eh. Hindi naman ho ito, kailangan talaga i-produce uli yung replenishment. At kung ang sabi nila, magkakaroon lang ng projection na pag July to August, medyo magta-tightening na. At when you say tightening, ang dati nating almost 100 million, bababa ho, tuloy naman ho yung tinatawag na around 90 to 95 siguro million barrels. Tuloy ho yan kasi hindi ho naapektuhan yan. Ang nawawala lang ho yung projection ng mga around 11 million. Ngayon nag-increase ho ng konti ng supply ang US, yung mga non-OPEC countries, non-Persian Gulf countries. At baka maabot yung kalahati dyan. Kaya lang, nando pa rin ang exposure ng around 6 million barrels na hindi talaga mawawala. Yan ho ang, that's around 6%. Oo. So hindi naman totally wala na. Yun nga lang, magkakaroon lang ng 6 million na tightening. Oo. Ang epekto ho niyan, i-increase talaga ang price. Alright. At naturally, bababa ang demand dahil mataas ang price. Yun ho ang hinihintay dyan. Hanggang doon lang ang kaya natin Yes. i-utilize na level of Pagka ganyan ang projection natin, Attorney Abad, dapat mabilisan na natin yung ating hybridization, Weng. Oo, ng mga sasakyan. Tsaka electrification ng ating vehicle industry. Ano ba recommendation ng Department of Energy dyan? Kasi alam ko, tinatrabaho na rin ng Kongreso po yan eh. Hindi. Tapos na ho, Sir Joel, yung ganun ba? batas. Hindi, Marami na ho tayong incentive dyan. Opo, alam ko atin po lang ho yun. talaga dyan. Pero sinasabi ho meron pa silang di ba? Weng, tinatrabaho sa Kongreso ngayon. Meron. Ito yung package Parang para... by 20-something, 2030 o 2035, gawin na nating mas mataas kasi parang Di meron kuryente. certain percentage doon, Weng, siguro 60% dapat electric na yung ginagamit nating mga sasakyan, di ba? Parang ganun, minamadali po sa Lalo na Kongreso. sa public yan. transport. Kumbaga, kulang pa. Kung meron pong Evida law, Weng, Kulang pa pa. yun. Oo. At kinakailangan na pong, ano ba tawag ito, amyendahan yung Evida. Para Dagdagan. hindi na tayo masyadong umasa rito sa langis. Sa presyo ng langis. Malaking bagay ho yan. In fairness naman, natural tendency ng market, a few thousand lang nagsimula yung Pilipinas noon nung mapasa ang batas. But now, nag-average na ho tayo ng of the 40 to 50,000 vehicle sales per month. Mga around 10,000 na ho dyan yung electric vehicle. Oo. So, sana nga ganun na. malaki na hong bagay. Nasa almost mga around 10%, which is around 5,000 of the 4,000 to 5,000 ang electric vehicle. Around 10%. So, ang projection, like what's happening in China, na nasa 50% na ho ang sales nila, baka pag umabot ho tayo dun, at kung talagang imamandate na at some point in time nung Congress, hindi na pwedeng pumasok yung mga conventional vehicle, at some point in time, parang sasabihin na 2030, hindi na po pwedeng magbenta ng hindi hybrid or hindi pure. Then, ang laki ho ng tataasan ng Tayo ng masyadong ating magre-rely. vehicle, electric. Magre-rely po sa sa langis, sa pandaigdigang pamilihan. Alright. Anyway, Attorney, salamat sa oras. Mag-ingat ka. Thank you, sir. Thank Magandang you. umaga po. Sige po, magandang umaga ulit. Si sa ating mga Attorney kababayan. Rino Abad, mga kapuso, sa mga 1.50 Oo. ang inaasahan pong taas across all Diesel, products. gas, kerosene. Lahat Pero ng projection pa lang produkto. po yun base sa 4 na araw na trading. Meron pa akong trading ngayon. Today.